sakali po na talagang nakalipad na ang dating Pangulo, ano po ang mga remedy pa po ninyo dito po sa May Korte mga Suprema? may mga remedies kasi sa tingin talaga namin minadali po ito. If we can consider this what you call this ICC judgment, no? It is still a foreign judgment, and if you want to have that enforced here in the Philippines, there has to be some sort of a proceeding to have that verified by a local court, and the local court will be the one which will order the arrest or whatever that may be, because you could not treat an ICC arrest warrant as if it is a Philippine court issued arrest warrant, because you know that in the Philippines only a Philippine judge can issue an arrest warrant. Itong ating magiting na general, trinit niya yun na parang Philippine issued warrant. We have no way pa nga of verifying whether or not it is even an authentic warrant, because if you look at the website of ICC, wala namang warrant of arrest dun si Presidente Duterte. Or maaring naging confidential lang po? Or hindi, lahat ng mga warrant ng ICC pinupost yan, walang confidential dyan. Oo, so kaya kami as lawyers, we have to verify. Wala na kaming time for verification because minadali masyado ng ating mga otoridad dito po sa ating bansa. Kung sakasakali po na talagang mailipat sa ibang bansa ang dating Pangulo, ano po yung posibilidad? May posibilidad na maipabalik pa rin siya dito? We will confer that with our fellow lawyers, no. I do not have the monopoly of intelligence, and I do not have also the monopoly of strategies, no. And we will confer that with our fellow lawyers. We have Attorney Lambino, Attorney Martin Delgra, former Executive Secretary Medialdea, no, Attorney Vic Rodriguez, and we will come up with a unified legal strategy on the matter, because there are remedies. It's not the end of the world. We can still find ways as to how we would be able to enforce fully the rights of President Rodrigo Duterte. Siguro pang huli, may gusto pa po kayong idagdag? Well, yung ating mga kababayan na nandiyan pa po sa Villamor Air Base area, pupunta po kami dyan para kayo po ay aming makausap. Ang panawagan lang po namin sa inyo, sa lahat po na nakikinig ngayon sa buong bansa, ay daanin po natin ito sa mapayapang paraan, kung ano ang legal, kung ano ang nararapat. Huwag po tayong magpadalos-dalos dito. Alam ko po, masakit po sa inyo, tulad ng masakit na nararamdam namin ang nangyari sa ating Pangulong Digong. Pero kailangan po na mapayapa po tayo. Mariresolve rin po ito sa tulong ng Panginoong Diyos. So mahinahon lang po, yun ang Mahinahon lang po ang panawagan po namin. Okay, maraming salamat po. Okay, sa akin naman is may kasabihan po sa Quran, kasi ako Muslim ako. With every difficulty there is ease. No? Let us keep the faith, and we are harking upon our pro Duterte's supporters to just keep calm and exercise utmost patience. Sa amin sa Islam yan, saber. Kasi when you exercise saber, there is always mercy, there is always grace, there is always blessings. So medyo masakit talaga, masakit, no? Pero at the end of the day, justice will prevail. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you. Po. Salamat. Thank you po, attorneys. Salamat. Opo, ayan. At yan nga po, sina Attorney Lambino at si Attorney Torion, at paalis na sila dito sa Korte Suprema. Yun nga, mag-aabang pa rin tayo kung ano ba, meron bang ilalabas na pahayag pa ang Supreme Court ngayong gabi o maaaring ipagpapabukas na ito. Patuloy pa rin tayo nakaantabay dito sa Korte Suprema. Alvin, Karen? Adrian, would you know kung merong deliberation o pag-uusap habang nagre-report ka ngayon dyan sa loob ng Korte Suprema? Kung pag-uusap na opisyal, di natin talaga natitiyak yan. Maaari na may mga pag-uusap na informal, pero yun nga, as far as we know lang, ay nairaffle pa lang sa isang member in charge ng Supreme Court. At yun nga, magbibigay sila ng rekomendasyon na inaasahan natin na yung rekomendasyon na yun ay magmumula sa ANBank o buong Korte Suprema. Kasi nga, ang Supreme Court na rin yung nagsabi, significant development ito, yung dahil nga sa significance nito sa ating bansa, ibig sabihin talagang mahalagang issue ito
At ayon nga kay Attorney Camille Ting ay isa ito dun sa mga talagang urgent matters na kinokonsidera ng Supreme Court, yung paghiling ng TRO at yung mga habeas corpus at habeas data. Tinuturing nila yan ng mga urgent matters, kaya kanina nagkaroon ng aksyon. At yun nga, inaasahan nga nila Attorney Torion at Attorney Lambino lumampas pa yung aksyon ng Supreme Court beyond the raffle, pero umalis na yung kanilang convoy, yung kanilang mga sasakyan. At yun nga, patuloy na lang tayong makikibalita mula sa panig nila Attorney Torion, yung hanay ng mga petitioners, at kung ang Supreme Court ang kanilang spokesperson ay maglalabas pa ng karagdagang impormasyon. Pero sa ngayon, yun pa rin yung alam natin, at wala pa ring development, at sina Attorney Torion nga ay umuwi na rin, at yun, magmo-monitor na lang din sila kasabay natin. Alvin, Karen? Adrian, baka hindi ko lang narinig, ano ikamo ang game plan ng mga abogado ng dating Pangulo kung biglang lumipad na yung eroplano at wala pa ring desisyon from the Supreme Court? May mga kanina naririnig natin, may mga kausap na kanina nakikita natin si Attorney Torion, may mga kausap din siya sa telepono, at yun nga, nung sinabi niya sa atin, hindi pa naman huli ang lahat, talagang kahit makalipad na at madala na sa ibang bansa ang dating Pangulong Duterte, hindi pa rin sila titigil. May mga remedies pa rin daw, legal remedies sila na gagawin, syempre bilang mga abogado na kailangang ipagtanggol talaga si Pangulong Duterte. Ang tanong nga natin, posible ba yun na maipabalik pa ang dating Pangulo kung mauwi nga talaga sa The Hague, the Netherlands? Pero ang sabi lang ni Attorney Torion ay patuloy pa rin silang kikilos, magkakaroon pa rin sila ng mga legal na hakbang para sa kapakanan ng dating Pangulo. At ang mahalaga na maulit din natin mula mismo kina Attorney Lambino at kina Attorney Torion sa kanilang mga supporters ng dating Pangulo ay kalma lang yung kanilang hinihingi, at maging mahinahon ang lahat sa mga nangyayari ngayon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Alvin, Karen? So yung dalawang abogado, Adrian, umalis na. Ibig sabihin, kung meron mang ilalabas na desisyon tonight, ano yan, electronic na lang, email na lang, or Viber na lang ang pagpapakalat ng desisyon? Oo, digital na rin naman yung Supreme Court, at ang sabi nga ni Attorney Torion kanina, bukod doon sa isinumite nila nung bago mag 4:27 to be exact, ay ngayong gabi may isinubmit sila online na motion na to reiterate yung kanilang request for TRO. Yun nga yung hinihintay nilang response doon. At yun yung inaasahan nga nila na makukuha na nila dito sa Supreme Court. Chinek din nila online, wala. Kaya nga rin, nagpunta na rin sila dito sa Supreme Court para kung sakali na may soft copy, makakuha sila ng hard copy, at maaring yun yung kanilang magamit pa para sa kapakanan ni dating Pangulong Duterte. Alvin, Karen? Maraming salamat, Adrian Ayalin.